Good afternoon po! Welcome back to our YouTube channel. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please don't forget to subscribe mga kachambe sa aming YouTube channel. Malaking tulong po yun. So ngayon, siguro ay nagtatanong kayo kung bakit nakasuot ako ng ganitong klaseng headband. Yes, kasi for today's video mga kachambe is magbibigay ako ng at least 5 tips on how to teach kids beginners. Yes, sila yung mga student o mga kids na nagsisimula pa lang mag-aral ng English or as in zero knowledge pa pagdating sa pagsasalita ng English. Magbibigay lang ako ng at least na 5 tips na magiging effective para sa pagtuturo natin ng mga kids beginner. Yes, kung natatandaan ninyo, about 2 weeks ago is nag-vlog ako or nag-video ako or nagbigay ako ng tips on how to teach adult student. For today's video is magbibigay naman ako ng mga tips kung paano magturo sa mga bata or mga kids beginners na magsisimula pa lang matuto mag-English or zero English pa talaga. So ngayon, ang pinakaunang tips ko para sa mga ESL teacher na katulad ko, number 1 tips is ang TPR, yes, or Total Physical Response. Napaka-importante nito, mga kachambe, sa pagtuturo ng mga bata, lalo na yung mga bata na beginner pa lang talaga. For example, nagtanong ka ng, can you see me? Can you hear me? Siyempre, may intindihan nila yon konti, pero mas may intindihan nila kung gagamit ka ng TPR. For example, can you see me? Can you hear me? Oh, di ba? Yung mga bagay na kailangan natin bigyan ng action kasi mas naiintindihan nila yan kapag gumamit ka ng body language. Kasi yung ibang mga bata is, can you see me? Tapos magtataka sila, ano yun? So, kapag nag-action ka, gumawa ka ng action, for example, can you see me? Mas naiintindihan nila yung ganyan. Can you hear me? Mas maiintindihan nila at mas maiengganyo silang sumagot. For example, can you see me? Can you see me? Yes, I can. Sasagot sila ng ganyan. Mas naiintindihan nila yung ibig mong sabihin kapag gumamit ka ng action or ng TPR, Total Physical Response. O kaya, halimbawa, nag-e-exam kayo or nakagawa ng tamang sagot yung student ninyo, pwede nyo sabihin na, good job! Something like that. If mag-thumbs up kayo, tapos, can you make a circle? Can you check? Can you draw a line? Something like that. Yes, ganung mga klaseng mga TPR, mga kachambe, is malaking tulong yon para mas ma-encourage natin yung mga bata na sumagot sa atin sa mga tinuturo natin. Second tips mga kachambe is be friendly and lively. Hanggat maaari kapag ang student nyo ay bata, lalo na kapag ka beginner, kailangan na ipakita nyo or iparamdam nyo na parang kaibigan nyo lang siya. Or hanggat maaari, kailangan ibigay nyo yung pinaka-best nyo na para ba na laging first time ninyo magturo. Diba ganon kapag first time natin magturo, nasa demo pa lang tayo, binibigay natin yung best natin, lahat, todo active tayo, lahat ng full energy, napaka-cheerful natin, lahat ng best natin is ibibigay natin. So ganon din sa pagtuturo sa mga kids. Kahit na paulit-ulit mo na siyang student, always give your best. Be friendly. Iparamdam mo na parang kaibigan mo lang siya para hindi siya mahihiya o para hindi siya matakot na sumunod sa'yo at hindi siya matakot na matuto ng English. Kasi kapag ka na-feel nila na parang komportable sila sa'yo, na parang kaibigan lang yung turingan ninyo sa isa't isa, mas may encourage mo siya na matutong mag-English or mag-aral ng English. Yes, napaka-importante niyan. Lalo na sa case ko, nung time na nagtuturo ako sa mga bata, lagi akong full energy. Nakakaubos nga ng lakas kapag ang student ko is kids, lalo na kapag beginner siya. Lalo na kapag may kasamang magulang, habang mommy or daddy, habang nagtuturo ka. Kasi mas kailangan ibigay mo yung best mo.
mas kailangan mas mag-action ka, ibigay mo yung talagang lahat is all out na kapag nandyan yung parents ng bata. Number 3 tips, mga kachambe, is yung paggamit ng mga props or realia. Yes. Okay, meron akong ipapakita dito na ibang mga ginagamit ko kapag nagtuturo ako ng bata. Kasi mas may encourage natin sila na matuto or mas may encourage natin sila, mahikayat natin na mag-aral ng English at mas makinig sa'yo kapag meron silang nakikita ng mga props. Kasi nakaka-attract yun makukuha mo yung attention nila. Tulad nito, mga ganyan, hand puppet. Gumagamit ako ng ganito para mas makatch yung attention ng student ko. Papakilala ko kunwari kaibigan ko tong hand puppet na to, and yun, mas may encourage siya or mas may engganyo siya na mag-aral or mag-book ng class sa akin. Aside sa hand puppet, gumagamit din ako ng mga teddy bear, iba-ibang teddy bear, marami akong mga teddy bear. Tapos yung hand puppet ko, hindi lang ito, meron pang iba. Pinakita ko na siya doon sa isang vlog ko lahat ng mga props na ginagamit ko doon sa isang vlog ko, pinakita ko na yung mga props and rewards na ginagamit ko sa pagtuturo. Pinakita ko na siya doon sa isang vlog ko. Ito yun. Yes, yung sa mga realia naman, for example, meron kayong topic. Yung mga ganito na mga realia, bawa picture ng dog, monkey, fish, cat. Kasi mas malaking tulong yan Mas ma-engganyo sila, tsaka mas ma-encourage nyo sila na makinig sa inyo kapag may mga realia. Or meron kayong mga props na ginagamit tulad ng mga ito. Yes. Napaka-importante nito, mga kachambe, sa isang ESL teacher kasi hindi kayo face-to-face na nag-aaral Kumbaga, through videos lang ninyo nakikita yung isa't isa. Hindi tulad ng mga teacher na nasa classroom talaga is matuturuan nila ng face-to-face yung mga bata. Unlike kapag video class lang siya. So, napaka-importante na meron kang mga props, napaka-importante na meron kang mga pinapakita na mga bagay para maengganyo sila. Kasama na din dun yung meron kang magandang teaching background tulad nito. So, ayan na siya. Ayan. Tulad niya na, kasi pagka nakita nila na wow, ang ganda ng classroom ni teacher, na wow, ang ganda ng background, mas may encourage mo sila na bumalik sa'yo or mas may encourage mo na mag-aral silang mabuti kasi parang ang ganda kasi 'di ba kapag ang mga bata mahilig sila sa mga nakikita nila na mga ganyan, mga teddy bear, something like that. Yun sa mga props and realia. So sa tips number 4 naman, mga kachambe, is yung pagbibigay ng rewards. Sabi nga nila, always praise your student. Mali man or tama yung kanilang sagot or ginawa, always praise your student. For example, meron kang tinanong or meron kang pinagawa at nasagot na naman niya, always say, very good, wow, good job, something like that. Mga ganun na ipipraise mo sila kasi mas matutuwa sila na parang na-appreciate mo, pinapakita mo na na-appreciate mo yung effort nila bilang estudyante. Aside sa pagsasabi ng mga good job, ng mga nice words sa mga bata is maganda rin na meron kang mga reward system na gagamitin. Tulad nito. For example, ito mga stars. Yan. Bibigay mo sila kapag meron silang tamang sagot or meron silang tamang ginawa. Pwede mo silang bigyan ng star. Tapos ididikit mo siya sa whiteboard. This is just an example of a reward system, mga kachambe. Pwede kayong humanap or gumawa ng iba pang rewards na gusto nyong ibigay sa mga student ninyo. Nasa sa inyo kung ano yung mga gusto nyong i-reward. Ako marami akong mga pang-reward sa mga bata, pero ito lang muna yung pinakita ko sa inyo kasi pinakita ko na sa isang video ko yung lahat ng mga ginagamit ko kapag nagtuturo ako. Yes. And last tips or tips number 5 is always wear your smile. Yes, yung pinaka-the best na smile na pwede nyong ibigay sa estudyante nyo, kahit naiinis na kayo na kahit ayaw na nila makinig, kahit na feeling mo is binabastos ka na niya minsan or ayaw niya sa'yo or ayaw talaga niyang mag-aral, mag-smile ka lang palagi.
Yes, kahit parang umaarte ka na lang sa harap ng student mo. Kasi kapag nakita nila na parang ang ganda ng aura mo, ang ganda ng smile mo, mas magugustuhan ka nila. Mas mafe-feel nila na parang magkaibigan lang kayo kapag lagi kang nakangiti sa harap ng estudyante mo. So, ayun yung 5 tips na maibibigay ko sa inyo sa pagtuturo ng kids beginner. Yes. Sana may natutunan kayo ng mga kapwa ko ESL online teacher. Konting tips lang yon. At kung meron pa kayong mga maisasuggest or karagdagan para sa video na ito, don't forget na mag-comment. I-comment nyo lang siya below and mas ma-appreciate ko kung magdadagdag o magbibigay kayo ng inyong mga opinion. Again, itong video na to is based on my experience lang and sariling opinion ko lang po is kaya sineshare ko sa inyo. Naging effective to sa akin itong mga tips na binigay ko sa inyo sa mga batang estudyante ko. Kasi marami akong student na talagang bumabalik-balik kapag ganun yung ginagawa ko bilang teacher nila. So, ayun lang mga kachambe. Maraming salamat sa panonood and thank you so much sa pagsama sa akin sa videong ito. Kung di ka pa nakasubscribe, again, please don't forget to subscribe mga kachambe and always like and share our videos. Click nyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga latest videos na i-upload namin. Thank you so much mga kachambe. I hope nagustuhan ninyo and see you again sa next video. Goodbye! God bless!